I'm sure mga kababayan, napanood na ninyo yung mga statements ni Sara Duterte. May relasyon sa impeachment trial na kanyang kakaharapin. Mahilig siguro sa Netflix si Sara Duterte. May pagka-horror. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Hindi raw uurungan ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial sa kanya sa kandidato ni Sara Duterte kasi nagpaabot ng paalala itong si Attorney Lorna Capunan. And I think magandang mapakinggan po natin at ang kanyang advice doon sa mga not just on her political enemies but on the very framework of accountability in governance, that she delivered the line with the coolness of someone choosing between nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. So, I'm sure mga kababayan, napanood na ninyo yung mga statements ni Sara Duterte. May relasyon sa impeachment trial na kanyang kakaharapin. Mahilig siguro sa Netflix si Sara Duterte. May pagka-horror. Sabihin ba naman mga kababayan na I want a bloodbath sa impeachment trial. So makikita ninyo po kung gaano ka-arugante. This is a full display of arrogance mga kababayan ni Sara Duterte and a clear manifestation ng kanyang mental condition po. Ako, pag hindi mga kababayan ito hinold accountable ng ating mga senator judges at sinervive ito mga kababayan ni Sara Duterte and God forbid manalo siya sa 2028 election, yung mga banta ng kanyang tatay noong panahon na siya inaaresto mga kababayan, na sinabi ng kanyang tatay, si Digong, kayo anya mga general, mga pulis, tapos anya kayo niyan. So it will be a total revenge mga kababayan. Kaya tama yung yung isang column na sinulat ng isang Marcos loyalist tungkol sa mental condition ni Sara Duterte with her statement na I want a bloodbath in the hearing ng kanyang kaso. Itong articles of impeachment na nakasalang po sa Senado, iparinig ko muna yung statement ni Sara Duterte mga kababayan na kahindik-hindik. Gustong-gusto niyang sindakin yung ating mga senador. Gustong-gusto niyang sindakin yung ating mga congressmen. Gustong-gusto niyang sindakin ang Marcos administration sa pamamagitan ng kanyang mga statements. Ito po, parinig ko po sa inyo yung report ng 24 oras po ito sa GMA. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Hindi raw uurungan ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial sa kanya sa pagpasok ng 20th Congress. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Pero pinuna ni VP Sara na mali raw na magsimulang magbilang ng boto na wala pang trial. They haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Hindi na rin daw nagulat ang bise sa umano'y pagiging kasapi ni na presumptive party list representative Chal Jokno at Leila de Lima sa prosecution team sa impeachment trial. They've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. Since birth daw. Itong si Chel Jokno, mga kababayan, tapos si Leila de Lima, anti-Duterte since birth. Pinanganak pa lang, ibig sabihin, hindi pa sila nasa posisyon. Matanda na rin si Chel, tapos si Leila de Lima. Wala pa sila sa politika, anti-Duterte na. Matindi mga kababayan. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary de Lima. Malayo pa ang 2028 presidential election pero sabi ng bise, binigyan daw siya ng mga taga-suporta ng hanggang December 2026 para magdesisyon kung tatakbo siya o hahanap ng ibang susuportahang kandidato. I have more than a year to really sit down and list down. Ako, pag binigyan ito ng pagkakataon na tumakbo, kawawa po ito mga senator judges. Mag-isip kayo ng mabuti.
Tama itong si may paalala si Atty. Lorna Capunan sa mga senator judges. Makinig kayo, pag-aralan ninyo mabuti po ang inyong mga magiging desisyon. At stake ang inyong future, ang future ng ating bansa. At stake yung inyong political career, pati siguro buhay ninyo pagdating ng oras. Kasi tingnan ninyo, kahit na yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung First Lady, si Martin Romualdez, nagawa niyang pagbantaan. So kung yung mismo na highest official of the land na kaya niyang ibuli, na kaya niyang pagbantaan, how much more kayo? Mag-isip-isip kayo ng mga senator judges. Halimbawa man, ngayon siguro magbabarkada kayo. What if walang permanente friends or enemies sa politics? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos nga, kasama sa unit team, ngayon po, mortal enemy na po ang trato ng mga Duterte, lalo na ni Sara Duterte. You see, balikan natin yung report ng GMA. Mga kababayan. The pros and cons, as I did at 2021 with regard to running for president. Sa katatapos naman na eleksyon, proud daw ang bise sa mga senatorial candidate ng PDP laban kahit hindi raw ito ang inasahan nilang resulta. Ngayong umaga, dumalo si VP Sara sa Thanksgiving Mass sa Carmelite Church sa Davao City matapos ang eleksyon 2025. Naroon din ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at mga anak ni Kong Pulong na sina 2nd District Representative-elect Omar Duterte at 1st District Councilor-elect Vigo Duterte. Sabi ni VP Sara, nagkausap na umano sila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa resulta ng eleksyon, mga ginagawa sa impeachment at ukol sa ICC case ng ama. Ayon sa bise, tinatrabaho na umano ng mga abogado kung paano manunumpa ang dating Pangulo na nahalal na mayor ng Davao City. Para sa GMA Integrated News. So yun mga kababayan, kahindik-hindik na mga statements ni Sara Duterte. Gusto niya na talaga na kopyahin kung paano magsalita, paano manakot yung kanyang ama na si Digong nung presidente pa. So sa tingin niya, yun ang effective na sistema at yun ang gusto ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya minahal ng ating mga mamamayang Filipino si Digong, yung kanyang tatay. Kaya the same strategy, manindak mga kababayan. O ngayon, pakinggan natin yung interview mga kababayan ni Christian Esguerra kay Atty. Lorna Capunan. Kasi ito na yung mga topics ngayon after na tapos na yung ating midterm elections at nanalo yung ilang sa mga kandidato ni Sara Duterte. Kasi nagpaabot ng paalala itong si Atty. Lorna Capunan. And I think magandang mapakinggan po natin at ang kanyang advice doon sa mga senator judges na dapat sana mga kababayan, kasi yung iba, sabi ni Atty. Lorna Capunan, hindi pa nagsisimula itong impeachment trial, may posisyon na tulad ni Bato, tulad ni Robin Padilla. Nasabi nga po ni Atty. Lorna Capunan, dapat sana hindi sila nagsasalita. Tulad ng advice ni Senate President Chis Escudero na i-avoid nila yung mga statements na ganyan. Kasi it could affect the credibility ng impeachment court. Diba? Kaya ang suggestion sana, mga kababayan, ni Atty. Lorna Capunan, yung mga may posisyon na sa issue ng impeachment, dapat sana niya mag-inhibit na lang sila tulad ng sa court para hindi mabahiran po ng biases at yung credibility hindi maapektuhan ng korte mismo. In this case, yung impeachment court. Pakinggan natin yung interview ni Christian Esguerra mga kababayan kay Atty. Lorna Capunan. Tama po siya. Paano po yun? Tama ka dyan, Christian. It might not necessarily apply. So, sa palagay ko, konsensya na lang yan. Make it a matter of their conscience. And if it is clear from the evidence that there is no other possibility but a conviction and they voted against the evidence or against what they saw, against the evidence of the prosecution or the lack of evidence of the defense. Hanggang ngayon, wala pang evidence ang defense na pinapakita, no? Or at least pinag-uusapan, except as we did in the last podcast with you, yung overconfidence ni VP Sara naman na. Yun lang daw na maririnig natin. Wala mang ebidensyang pinipresent yung defense other than yung masyadong tiwala si Sara Duterte na malulusutan niya itong impeachment trial. Podcast with you,
yung overconfidence ni VP Sara na mananalo siya. Parang she's also prejudging. She's also, alam mo Christian, yung sinasabi niya na walang pag-asa itong conviction niya is an insult. The senators, all the sitting senators, all the sitting judge senators should feel insulted. Ginagago sila. Sinasabi niya na walang individual judgment, na mauuto sila ng VP to vote for her acquittal. Parang this is not about VP anymore. Kaya dapat mag-isip kayo ng mga senador. Arap-arapan iniinsulto kayo ng Vice Presidente as if kaya-kaya kayo. Madaling sabi, kinakamuti kayo ni Sara Duterte. Payag kayo sa ganon. At yung mga senador, yung senador mismo, yung Duterte, mga kababayan, malinaw ang kanyang declaration na nanalo sila para iligtas si Sara Duterte. Payag kayo, yung mga dating senador na hindi kasama sa midterm election. Pagkatapos, pag nalusutan niya itong impeachment, di siyempre qualified pa siya na tumakbo sa anumang posisyon. And definitely, tatakbo siya niyan sa pagka-presidente para risbakan yung kanyang mga kaaway. Payag kayo sa ganon. So, ito yung sinasabi mga kababayan natin. At ito din yung apprehension ni Attorney Lorna Kapunan po. Not about VP anymore. This is already a testament to the quality, the integrity, the impartiality of all the sitting judges. So, taong bayan na mag-judge sa kanila. Alalahanin nila na malapit na naman ang eleksyon. 3 years from now, there will be elections. And some of the sitting senators who did not run midterm will be running again. Yes, because their terms would have had expired. So, sabi nga natin, pag dimbawa, wala tayong nakuha ang hustisya sa ating mga senador, mga senator judges, tayo naman yung huhusga sa kanila. Anyway, tama si Atty. Lorna Kapunan. Madali lang naman. After 3 years po, election na naman po. Presidential, vice presidential, senatorial, tayo yung magiging ultimate judge kung paano nila hinandle ito pong impeachment trial laban kay Sara Duterte. Kaya tingin ko tama itong analysis po ng isang Marcos supporter, si TPL3, about the mental condition ni Sara Duterte. Ipakita ko po sa inyo. I-share ko sa inyo yung kanyang mga observations. Sabi ni TPL3 sa kanyang post, I want a bloodbath. What Sara Duterte's words reveal about her mind and the dangerous fantasies that fuel her politics. Sabi niya rito, when BP Sara said, I want a bloodbath about her upcoming impeachment trial at the Senate, she was not speaking metaphorically. She was declaring war, not just on her political enemies, but on the very framework of accountability in governance. That she delivered the line with the coolness of someone choosing between a latte is a testament to the true threat she poses to the presidency. Sabi niya dito, but let's cut through the spectacle and interpret this moment for what it is, a psychological window into a political figure driven less by duty than by grievance, vengeance, and a thirst for dominance. Yan exactly po ang description ng pagkatao at pinapakita mga kababayan sa mga pananalita po ni Sara Duterte. Kaya dapat mag-isip tayo ng maayos, especially po yung ating mga senator judges. Kaya sabi po ni TPL3, we must not pretend this is normal. This is not the bow style tough talk. This is the rhetoric of a dangerous mind, one untethered from democratic restraint and allergic to accountability. Sara's impeachment is not a partisan attack. It is a constitutional imperative. The Senate must take up its role not just as senator judges, but as guardians of sanity in public life. Because if we allow this moment to pass unchallenged, we won't just be enabling Sara Duterte, we'll be laying the foundation for the kind of authoritarianism that thrives on bloodlust.
not metaphorical, literal. Well said, TPL3, isa sa mga magagaling na vlogger, mga kababayan, na sumusuporta sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para mapaunlad po ang bagong Pilipinas. So yan lang po ang short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.